Kasi nga kahapon, no, talagang nag-viral po yung video po yan ni Josh tungkol nga po na binasag niya yung paniniwala na yung Sierra Madre po ang nagligtas dito po, no, sa atin, lalo na dito sa Metro Manila. Maybe you can share po your study if Sierra Madre is truly the one that acts as the barrier against typhoons po dito po sa ating bansa. Yeah, so una-una explain ko lang yung energy na pinanggagalingan para ma-power yung mga bagyo. So yung mga bagyo, di ba, malalakas yung hangin. Yes. Yung energy niyan nanggagaling sa mainit na karagatan. So yung mainit na dagat, nag-evaporate yung tubig, tapos yan yung nag-feed ng enerhiya sa bagyo. At itong energy na to kailangan tuloy-tuloy. Hindi pwedeng maputol. Once na maputol tong access niya sa mainit na karagatan, yung bagyo, humihina agad-agad. So ang bagyo, kapag tumungtong yan sa lupa, naka-cut off yung energy from the warmth of the ocean. So ibig sabihin, hihina yan. Lupa pa lang yan, walang bundok, walang lupa lang, hihina ang bagyo. So what we did in our study was to check kung ano pa talaga yung nagpapahina ng bagyo. Yung lupa, kalupaan ba or yung kabundukan or sabay ba sila and so on. And it turns out na after looking at 45 na bagyo na dumaan sa Luzon from 2000 to 2020 something, no? I forget the ang nangyari is actually kahit natanggalin natin si Sierra Madre sa mga simulations, yung paghina niya is almost similar kaysa sa nandyan si Sierra Madre. So it's ang conclusion dito ay it's more of the tumungtong sa lupa. Rather than the bundok. Pero lilinawin ko na halimbawa, 'di ba, kung malakas yung hangin, di ba magtago lang tayo sa likod ng malaking puno? Yes, yung nararamdaman natin, hihina yung hangin. Di ba? Kahit puno lang yan. Pero hindi ibig sabihin na yung puno, napahina niya yung bagyo. Right? So magkaiba yung paghina ng bagyo kaysa doon sa nararamdaman natin dito sa ground. So it's not correct to say na binasag ni Sierra Madre yung bagyong si Uwan. Hindi tama yon. So ano yung if that's not the case, how did Sierra Madre help? It just shielded us from the strong winds, and because it's a mountain, bundok siya, it absorbed all the water. Ano yung benefit naman po ng Sierra Madre? Yeah, so okay, doon muna tayo sa no. Yes, kung pag-uusapan natin, for example, ang Cagayan Valley. Okay. So ang Cagayan Valley, overall, humihina yung hangin na nararamdaman sa ground because of the existence of Sierra Madre. Pero sa isang banda, kasi di ba ang hazard ng bagyo dalawa hangin at saka ulan. So, yung hangin, nababawasan niya na bahagya kasi nandiyan siya nagpapahina together with the land itself. Pero yung ulan, napapataas ng Sierra Madre. So, yung isang example dito ay yung Ondoy. So, one of the reasons why Ondoy was really, di ba, a lot of rain was because it was interacting with Sierra Madre na nasa east ng Metro Manila. So, nagpapataas ang ulan ng Sierra Madre. So, kung isipin natin yung hazard, di ba? So, bumawas ang bahagya ang hangin pero dumagdag ng 50% yung ulan. And most of the damages ay galing sa ulan. So, in certain places sa Luzon, actually, mas hazardous. Because yung bundok, dahil nga umuulan, yung binababa, yung rain from the bundok na bumababa, yun po yung nagiging cause. Yes, that's one. And yung hangin na tumatama sa gilid ng bundok, gumagawa ng clouds. Gumagawa ng more clouds, more rain.